ngayon ay nagmamatigas pa ang ilang residente sa Marawi na ayaw lumikas sa kabila ng matinding bakbakan sa pagitan ng militar at ng Maute Group. Kanina po, abay kanya-kanyang alisa na sila. Etong problema, wala nang masakyan palabas ng Marawi. Mula rin sa Marawi City, nakatutok live si Emil Sumangil. Emil. Mel, nagpasya ng lumikas ang ilang pa sa ating mga kababayan matapos na lalong uminit ang bakbakan ng militar at Maute Group. Dito na tigan, may limang tigan ng tunog. Ay, sulkanun, baba! Kumukuha ng video mula sa third floor ng kanilang bahay ang sibilyang may hawak ng cellphone na ito nang dumagundong ang napakalakas na pagsabog. Kasunod nito, isang makapal na itim na usok ang pumaimbulog sa pinagsabugan malapit sa kung nasaan ang kumukuha ng video. Damang-dama sa video ang takot na nilikha ng pagsabog sa mga nakatira sa bahay. Sulkanun, baba! Dali-dali silang bumaba hanggang sa makarating sa ground floor. Nagsara ng bintana. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kaninong panig galing ang pagsabog. Pero kuha ito kahapon sa kainitan ng bakbakan ng militar at Maute Group dito sa Marawi City. Tumagal hanggang hapon ang putukan na umabot pa malapit mismo sa bakod ng kampo ng militar. Pers, pwede tayo mag-advance ang kunti dyan. Yung mga bumba na sa palengke, hindi na kami nakatulong. Ito ang nagtulak kaninang umaga para sa pamilyang ito na tuluyan ng lisanin ng kanilang bahay. Sabi nila napapasokin daw ng ISIS tong Kampuranaw, kaya umalis kami. Ipagdiriwang sana nila ang Ramadan ng sama-sama. Pero dahil sa sumiklab na gulo, di nila alam ngayon kung paano pa nila ito sasalubungin. Takot na kami kasi. Sige po. Kaya yung bahay namin na baka mabumban. Ang problema, wala na halos masakyan palabas ng Marawi. Let's go. Maraming salamat. Hindi, wala. Trabaho lang ito. Sige. Nagpasya kaming isakay sila sa aming mga sasakyan at maihatid hanggang sakayan. Naipabot namin sa lokal na pamahalaan ang problemang hinaharap ngayon ng mga evacuees. Meron na ring mga sasakyan na maglilikas sa kanila patungong Iligan o kung saan man ang gusto nilang pupuntahan. Galing naman sa isa pang source ang video na ito. Makikita rito ang lugar na huling pinosisyonan daw ng Maute Group. May mga roadblock pa sa kalsada, sunog na troso at kung ano-ano ang iniambalang sa daanan. Ang ilan sa mga inabando ng bahay, sa pilitan na raw pinagbubuksan. Nakita lang namin doon yung mga radiogram talaga na dalawa pa. Okay. Yung isa umandar pero may nagsasalita, hindi ko na Bukod doon sa mga radyo, ano pa nakita mo? Yung uniform nila na yung combat talaga na gray at saka blue ata yung color. Okay. So, nakatapon lang ba. nasan sila sa palagay mo sa mga oras na ito? Baka sa mga tabing dagat na. Ayon sa source na nagbigay ng mga litratong ito, may mga menor de edad na kasapi sa Maute Group. 12 years old talaga yung karamihan sa kanila, 13 years old. Bata talaga, nakapistola. Ano mo nalaman bata? Kasi nakikita namin eh. May nakikita tayong maliliit pero hindi ko alam kung ano ang mga edad. Pero ang dapat lang nating tingnan ngayon, meron silang pinupuwersa na isinisama maging bata o matanda paglalaki. Bukod sa mga ipinangakong sasakyan para sa mga evacuees, gagawin din daw mas sistematiko ang paghatid ng tulong sa mga evacuation center. Mel. Emil, yung pagkakatuklas ng mga kagamitan ng Maute Group, ng mga otoridad, ano ang sinasabi nun? Ano ang pinapahiwatig nun? Na meron silang mga napulot na mga gamit, mga damit, mga armas. Emil. Actually, ang impormasyon na yan, Mel, ay galing mismo sa mga residente kung saan sinasabing huling pumosisyon itong Maute Group kaninang umaga. Nagkaroon tayo ng pagkakataon para tanungin ang Philippine Army ukol sa impormasyon na yan at sinasabi nilang kumpirmado nga na tama at wasto yung lokasyon ng mga kalaban at ng inilulunsad na military
operation. Dito pa rin daw sa sentro ang military operation o yung opensiba nila sa mga susunod pang araw. Mel. Meron na bang nababanggit kung ilan itong mga kalaban nila? Alam na ba nila? Alam na ba ng mga sundalo natin kung ilan yung kanilang kalaban, Emil? Mel, walang press briefing na isinagawa ang Philippine Army kanina dito sa Campo Ranao. Nagkaroon lang tayo ng pagkakataon na makapanayam ang ilang kinaukulan mula doon sa lokal na pamahalaan ng Marawi maging ng ARMM. Hindi rin sila nagbigay ng anumang pahayag ukol sa bilang ng Mauti Group. Mas maigi raw tanungin ang Philippine Army dito. Mel. Kaingat kayo, Emil. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.